Sa kaunay namang balita, nanindigan si House Prosecutor at Congresswoman Bel Zamora na hindi saklaw ng kapangyarihan ng Senado ang ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lalo pa umano itong nawala ng saysay nang maglabas sila ng summons para sa Vice Presidente. Narito ang balita ni Edniel Parosa. Kinwestiyon ng prosekusyon ng otoridad ng Senado na magbalik ng Articles of Impeachment kaugnay ng proseso ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview sa San Juan City, iginiit ng isa sa 12 miyembro ng House Prosecution Panel na si Congresswoman Bel Zamora na walang sense ang ginawang remand ng Senado na tumatayong impeachment court dahil naglabas din naman sila ng summon sa Vice Presidente. Paliwanag ni Zamora, nangangahulugan kasi itong gumugulong na ang impeachment at nasa jurisdiksyon na nito si VP Sara. Sabi ng kongresista, kasado pa lamang silang magmosyon para linawin ang hakbang ng mataas na kapulungan, pero hindi ibig sabihin itong kokontrahin nila ang Senado o ang impeachment court. Again, they issued summons, so it does not make any sense that they will return the articles of impeachment. Ano po yung i-attach nila sa summons? Siyempre, kailangan nilang isama yung articles doon sa summons kasi yun po yung sasagutin ng ating Vice President. Ayun po, maski hindi po nakalagay sa rules nila yon, hindi po, wala po silang authority. Gaya ng obserbasyon ng ibang miyembro ng panel, naniniwala rin si Zamora na may delay na ginawa ang Senado sa naturang proseso. Sa kabila nito at ng pag-adjourn ng 19th Congress, tiniyak ng opisyal na gugulong pa rin ang impeachment at hindi na kailangan pa ng special session para rito. Let me put it this way. We saw the delay. We don't know their personal reasons for delaying it. So I don't want to think that there's huge malice behind it, but we all saw that there was delay. Ginawa ni Zamora ang pahayag matapos humalili kay House Speaker Martin Romualdez bilang panauhing pandangal sa ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na ginanap sa Pinaglabanan Shrine sa San Juan. Naosyo si Romualdez sa hindi na binanggit na dahilan at nagpadala na lamang ng mensahe ng pagkakaisa para sa kinabukasan. Samantala, sa hiwalay na talumpati, ibinida naman ni San Juan Mayor Francis Zamora na walang kalayaan kung walang pinaglabanan. Isa ang bantayog sa mga pangunahing pook ng selebrasyon bilang unang pinaglunsaran ng himagsikan ng Nooy Katipunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.